Mga balitang pantalan ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Higit 1 milyong mga pasahero dumagsa sa mga pantalan ng PPA nitong Halalan 2025. Transportation Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jason Tiago nag-inspeksyon sa Matnog Port sa Sorsogon. At ang proseso ng pagdaong ng mga barko sa Manila South Harbor, panoorin sa Kwentong Pantalan. Lahat lang yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Dumagsa ang mga pasahero sa mga pantalan ng Philippine Ports Authority nitong araw ng halalan, May 12. Sa balitang pantalan ni Jan Manalo, muling nagpaalala ang pamunuan ng PPA na mag-ingat ang mga pasahero sa mga scammer tuwing babiyahe, lalo na sa peak season. Tinugunan ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ang ilang reklamo na ipinaabot ng mga pasahero mula sa Batangas Port nitong nakalipas na halalan 2025. Ilan kasi sa kanila ang naabala at naghintay ng ilang oras para makabili ng tiket dahil wala umanong staff sa mga ticketing booth ng shipping lines. Dahil dito, ilang pasahero, kabilang ang mga umuwing overseas Filipino worker at pamilyang may kasamang bata ang napilitang maghintay ng mahigit 3 oras para lang makabili ng tiket. Wala rin umanong malinaw na abiso sa kanila mula sa mga shipping line. Ayon kay PPA General Manager Jason Tiago, hindi katanggap-tanggap na may mga pasaherong naaabala dahil sa pagkukulang ng mga shipping line, lalo't tungkulin nila na tiyaking may sapat at maayos na serbisyo lalo na tuwing peak season. Bilang solusyon, isinusulong na ng ahensya ang electronic ticketing system sa mga pantalan para mawala na ang mahabang pila at masigurong mabilis at transparent ang transaksyon. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng PPA sa mga shipping line at iba pang stakeholder para makapagbigay ng konkretong solusyon sa mga pasahero. Kaugnay nito, simula May 9 hanggang May 12, 2025, umabot na sa higit 1.1 million ang bilang ng mga pasahero na naitala sa mga pantalan sa buong bansa na nasa ilalim ng pamamahala ng PPA. Dahil dito, kahit tapos na ang araw ng halalan, nakaalerto pa rin ang buong puwersa ng PPA mula sa operations, security hanggang sa malasakit helpdesk para sa isang ligtas at maayos na biyahe ng mga magbabalik na pasahero. Nagpaalala namang muli ang pamunuan ng PPA sa mga pasahero na maging alerto laban sa mga fixer o scalper sa mga pantalan at makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na mga kinatawan ng ahensya. Sakaling maging biktima ng scam sa pantalan, tawagan lamang ang mga numerong naka-flash sa screen. Maaari ring magpadala ng mensahe sa opisyal na social media pages ng PPA gaya ng Facebook para i-report ang mga ganitong pangyayari. Jan Manalo para sa PPA TV. Binisita ni na Transportation Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jason Tiago ang pantalan ng Matnog sa Sorsogon ilang araw lamang bago ang eleksyon. Ang kanilang pagdilibot sa balitang pantalan ni Paul Calayat. Kung noon, kilala ang Matnog Port sa Sorsogon dahil sa mahabang pila ng mga pasahero at motorista, lalo na sa tuwing peak season. Ngayon, may simoy na ng pag-asang pagbabago. Ito'y dahil sa pagpupursige ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority na maisaayos at maging mas maaliwalas ang biyahe ng mga pasahero. Asahan na ng mga motorista at pasahero ang isang mas maayos at mas maaliwalas na biyahe.
kasama si DOTR Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jay Santiago. Personal na ininspeksyon ng mga opisyal ang Port of Matnog nitong Biyernes, May 6, 2025. Sa gitna ng paglobo ng passenger traffic na umabot sa 8,500 kada araw ngayong election season, tiniyak ng mga opisyal na tuloy ang modernisasyon ng isa sa pinakaabalang RoRo terminal sa bansa. Kabilang sa plano rito ay ang pagpapatuloy ng second phase ng Sorsogon RoRo Terminal Complex. Layunin nito na dagdagan pa ang kapasidad ng pantalan para makasabay sa lumalaking demand. Kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng breakwater upang protektahan ang mga barko sa panahon ng malalakas na alon tuwing amihan. Bilang tugon sa kakulangan ng barko sa Matnog Northern Summer Route, inatasan na rin ang marina na padaliin ang proseso para sa mga gustong mag-operate sa ruta. Paul Kalayag para sa PPA TV. Ilang araw bago ang mismong halalan 2025 ay isinagawa ng Port Police Department ang taunang security inspection nito sa mga security service provider sa mga pantalang nasa ilalim ng Port Management Office Western Leyte Biliran. Sa loob ng 4 na araw ay sinilip ng security inspection team ang pagpapatupad ng protocols at mga ekwipong pangseguridad sa mga pantalan, kabilang na ang Ormoc, Hilongos, Maasin at Baybay. Regular na ginagawa ang security inspection sa mga pantalan ng PPA para matiyak na sumusunod sa mga kwalipikasyong nakasaad sa kontrata ang mga pribadong security service provider. Samantala, arestado ang isang lalaking nahulihan ng hinihinalang ilegal na droga sa pantalan ng Lucena. Patungo sa ng Masbate City ang lalaki nang makita ng mga security personnel ang di umano'y mga ipinagbabawal na kagamitan sa kanyang bagahe. Nang makita ng lalaking iniinspeksyon ng kanyang bag ay agad niya itong hinablot at saka sinubukan tumakas. Mabilis namang responde ang mga operatiba ng Port Police at Philippine Drug Enforcement Agency na nagsagawa ng isang follow-up search. Nahuli rin ang lalaki. Nadiskubreng nakatago malapit sa isang ticketing booth ang isang sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia, mga aluminum foil at 2 cellphone. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang lalaki. Mga kinatawan naman ng United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC ang bumisita sa PMO Davao. Layunin ng pagbisita na palalimin ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng UNODC at PPA, partikular sa aspeto ng seguridad at pamamahala sa loob ng pantalan. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang papel ng port operator sa pagpapatakbo ng ligtas at episyenteng pantalan, tamang paghawak sa mga abandoned containers at cargo, pati na rin ang proseso ng repatriation na may kinalaman sa mga kargamentong hindi kinukuha o inaangkin ng consignees. Inaasahan ng PMO Davao na dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal at international na ahensya ay magiging mas epektibo pa ang pagpigil sa mga iligal na aktibidad sa mga pantalan sa rehiyon. Mga kapantalan, alam naman natin kung paano pinaparada ang mga sasakyang kagaya nito sa aking likuran. Pero alam niyo ba na para makapagparada sa mga pantalan ng mga naglalaki ang barko ay kailangan ng mga ekspertong tinatawag na harbor pilots para masagawa ang mga ito ng ligtas at ebisyente. Kaya naman sa kwentong pantalan natin ngayong linggo, alamin natin ang kwento ng harbor pilots sa Manila Bay. Hardport! Hardport! Actually, it's a very risky job. Hagumutlo! Hagumutlo! Uno, hilaitling! Yung stress factor namin, napakataas compared to other individual people. Captain, where's your stern line? I am Captain Arnold Dabadan and I am the president of the United Harbor Pilot Association of the Philippines. I started my seafaring career at 1994. This is my 4th year as a president of this association, the UPAP, and up till now still a harbor pilot in Catbalogan. Kami po ang harbor pilot, kami yung mga experienced captain that was appointed by PPA to maneuver the ships to the port. It is not just
a normal operation like you are parking a car because you are maneuvering a gigantic ships. Wala pong brake yan. So it really needs expertise and specialization towards our profession. This will be a historic moment for us and the history of harbor pilot in the Philippines to have the PPA attending with us together how to undock and dock a ship in Port of Manila. It's a learning experience kasi critical as a regulating agency that we know what they do. So there are a lot of regulations mandating how harbor pilotage is done. It is different if you have a clear knowledge on the steps they do in order to properly assist vessels coming in and coming out. Makikita din natin if further improvements are needed in our procedures. Pagdating natin sa barko, pilots will going to introduce himself to the master that I am the pilot on board. Then, magkakaroon niya ng master at saka harbor pilot information exchange. Dito po tayo naka-dock ngayon. Okay? Ang mangyayari, lahat nitong mga blue na ito mabababaw. So, ang mangyayari, aatras tayo, then iikot tayo pag ganon. Pag ikot natin dyan, kiklear po tayo rito, and then ito po yung channel na sinasabi. Ito yung channel na sinasabi. Ito, parang expressway natin. Hindi siya pwedeng lumabas dito sa labas kasi mababahura yung barko. So, ito lang allotted sa atin yung channel na to para paglabas, and then dito natin imimit yung barko para papasok naman. Okay? Ready na ba yung makina, lahat-lahat, nabigis na ng equipment. Si pilot din sasabihin din niya ilan ang tugboat na darating. How we're going to maneuver the ship. Atras kami, tapos iikot tayo pa starboard. Shoot naman tayo. Here sometimes yung agent nagre-request sa amin na isang tugboat. So hindi kami pumapayag kasi with this kind of maneuver, kailangan 2 tugboat talaga rito. Okay? Kasi makikita mo naman to, ang hangin galing sa up, tapos pag nagkamali kami, it will damage the berth and the vessel also kapag nagkamali rito. Yes, and then ready for departure. Point of time. One more time. Yeah. Now Okay. No. Yes. Now time. Okay. So we put it. We do it officially 1820. Okay. Kasi nakaka-atraka lang dito itong mga middle size lang ng mga Okay, si Grace Pioneer, paki-standby mo na sa channel 08. So we do the master pilot exchange, Captain. Okay? So, Captain, my name is Captain Espiritu. I sign already. Okay, so do you have about, Captain, we will be using 2 tugs. Okay, the forward tug will be si Hana. Okay. And then the up tug is Amar Uno. Okay, so once the line is clear, I will move the up, lifting the up, and then we will move astern. So after we move astern, Captain, I will be turning to starboard until we are clear here. Okay. So Captain, this is my ticket. This is my ticket, this is for the undocking, and this is for the channeling. So I need your stamp, sign and stamp and all pages. pag both parties agreed, then we're going to start maneuver. Then iikot yan with the help of the tug. Okay. Sa channel. Sir, libre. Okay, BTMS, pakicheck. Sir. Okay, thank you, si Ana. Ni si
lalabas po tayo, dadaan po tayo dyan sa may tinatawag natin na channel. Ni Chip. Okay, thank you. Then pagdating natin sa labas, bababa tayo sa barko. And after that, we're gonna go into transfer to other vessel. Papasok naman. Kung ano yung berth na inalisan natin, doon din papalit yung papasok na under barko. Stop engine. Maganon pa rin kung paano yung procedures na ginawa natin ng una, reversal lang, yun ang procedures gagawin pabalik. Okay, thank you. Dead slow stern. Hardport! Hardport! Okay, asehan na para... Okay, uno, highlighting. Radio problem. Midship! Midship! Uno, pagka ganyan ka, makakadisgrasya tayo niyan. It is very critical kasi ang barko, wala pong brake ito. So it's about engine control and steering control and tug control. Pag slow ka, tatama ka. Pag pass ka naman, tatama ka din. Kaya dito, very precise yung approach. It's wrong. Okay, asehan na para midship. Midship. Minimum ahead. Okay, asehan na. Push it down. Captain, we go ahead first, okay? Minimum ahead. Captain, it's okay. I'm in non-control, Captain. If we do it like that, we will cause damage. It's very successful kasi kung hindi natin na-control, it can cause damage because of the error ng tugboat. So, na-control natin and then nakita mo naman nakalma si kapitan. Kailangan kalmada lang kasi yung kapitan ng overall in command rito. Pagka na-feel niya may danger, ganun na yung nangyayari talaga. So, yun yung trabaho ng pilot ngayon to control that yung mga action na ganun. Talagang nagkaroon lang ng problem doon sa communication role. Pero overall, yun ang task namin is to safely dock the vessel kahit na magkaroon ng ganon. If you look at it, one mistake with our maneuvers, biruin mo, babanggain mo yung pantalan. Actually, it's a very risky job for us, but awalan Diyos naman, nape-perform namin ng maayos. Dito, in particular, experience talaga. So, hindi lang kailangan, of course, kahit nandyan man palagi yung magaling wherever we go. Pag hindi ka magaling sa ginagawa mo, then you cannot do the job. Here, hindi lang kailangan galing. Kailangan yung tinatawag natin experience at saka yung team effort. Yan po ang ginagawa namin araw-araw. Bagamat abala ang mga empleyado ng Philippine Ports Authority sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong halalan 2025 ay hindi pa rin nila nakalimutang magbigay tugay sa mga ina at kababaihan nitong Mother's Day. Ang mga pakulo ng mga Port Management Office ng PPA nitong araw ng mga nanay sa Balitang Pantalan ni Karen Ancheta.
Talaga namang hindi matatawaran ang sakripisyo at kalingan ng ating mga ina. Kaya ang mga empleyado ng PPA hindi nakalimutang maghandog ng munting regalo para sa mga nanay at kababaihang pasahero nitong Mother's Day. Ang mga pasahero sa Port of Dumaguete nakatanggap ng mga bulaklak at makulay na notebook. Ang Port Management Office o PMO naman ng Mindoro, namahagi ng mga tsokolate hindi lang sa mga nanay, kundi pati na rin sa iba't ibang mga pasahero sa Calapan Port. At sa PMO NCR North naman, nagdiwang ng Mother's Day sa pamamagitan ng isang pagtitipon sa kanilang opisina. Nagkaroon dito ng kantahan, bigayan ng regalo, at munting salo-salo. Bagamat hindi sapat ang isang araw para maghatid ng pasasalamat sa ating mga nanay, siguradong maghahatid pa rin ito ng ngiti sa kanilang mga labi. Karen Ancheta para sa PPA TV. Bilang bahagi ng misyon ng Philippine Ports Authority na patuloy na pangalagaan ng kalikasan ay isang recycling workshop ang isinagawa ng mga kawani ng Port Management Office Agusan. Kung paano nila pakikinabangan ang mga gamit na papel at plastic sa pagronda ni Jamie Durano. Sa panahon kung kailan kabi-kabila ang mga problema sa basura at polusyon, kakaiba ang naging tugon ng PMO Agusan, isang makulay na pagsasanib ng sining at kalikasan. Noong May 6, 2025, isinagawa ang isang natatanging workshop na may temang Waste Recycling, Plastic and Paper through Arts and Crafts, na nilahok ng mga empleyado mula sa PMO Agusan at Global Port Agusan Terminal Incorporated. Ang layunin nito, turuan ng mga kalahok kung paano gawing kapaki-pakinabang at kaaya-aya ang mga basurang papel at plastic sa pamamagitan ng malikhaing pagre-recycle. Sa pangunguna ni Gaylor Rasamero, Acting Environmental Specialist ng Port Services Division, natutunan ng mga kalahok ang paggawa ng dekorasyon, lalagyan at iba pang mga bagay na maaaring magamit sa opisina o tahanan. Ngunit higit pa sa simpleng paggawa ng crafts, layunin na aktibidad na paigtingin ang kamalayan sa tamang pamamahala ng basura at ipaalala sa bawat isa na lahat tayo ay may bahagi sa pangangalaga sa kapaligiran, kahit sa simpleng paraan. Sa pamamagitan ng ganitong mga proyekto, unti-unti nating natutuklasan na ang solusyon sa basura ay pwedeng magsimula sa simpleng plastic, sa piraso ng papel at sa malikhaing isipan ng bawat isa. Mula dito sa PMO Agusan, ako po si Jamie Durano para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.